Tama pa ba? O ano bang inyong masasabi sa sabihin nating mabait, kabaitan o style ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Napakahalaga po nito, pero kailangan pong maintindihan ninyo at maintindihan natin. Okay? Kaya ako na itatanong kasi sa ngayon po, may mga reaksyon ang tao na yung iba ay nadidismaya kahit mga Marcos loyalists, yung iba dyan kahit Marcos supporters o yung mga silent majority ay nagkakaroon din ng iba-ibang pananaw at observation. Hindi maiwasan na magtanong, sobrang namang bait ni Pangulong Marcos? Sobrang namang mapagbigay ng ating Pangulo? Buhay na niya ang nakataya at ang kanyang asawa at ang kanyang Speaker of the House or first cousin. Ang pinagbantaan, mabait pa rin. Ayaw pa rin patulan. Sabi niya sobra naman. Dapat ipakita ng Pangulo na may mga limitasyon kahit magkakaibigan. Pag dumating na sa punto na buhay ang nakataya, national security ang nakataya ng bansa. Yan po yung hindi maiwasang comment ng iba. Yung iba naman ang sinasabi, ay mabuti yan. Hindi pumapatol ang Pangulo. Focus lang sa trabaho. Kasi ganoon talaga ang style ni Pangulong Marcos na hindi pumapatol sa mga issue. Yan naman ang sinasabi ng iba. Okay? Pero alam po ba ninyo, hindi naman tayo nagmamagaling sa aking pong opinion, kahit anong bait ng isang tao o ang iyong personalidad talagang napaka-low profile o talagang hindi ka nakikipag-away o hindi ka sumasagot sa anumang mga issue, yan po ay ugali ng tao o yan ay hindi natin masasabing mali o tama. Pero ito po yun. Pag presidente ka ng bansa, dapat iba na. Kasi pag presidente ka ng bansa, buhay ng lahat ng Pilipino, kinabukasan ng lahat ng Pilipino, kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa isang Pangulo. Kaya kailangan ang isang Pangulo ay talagang mayroong malakas na liderato, matapang na liderato at ipatupad ang batas. Lalo na kapag meron talagang umaabuso. Lalo na kapag nakataya na po ang national security ng bansa, pang-ekonomiya at iba pang masamang epekto ng mga pagbabanta ng mga nagagalit at may mga personal interest sa gobyerno at sa buhay ng Pangulo. Yan po yun eh. Nakuha niyo, huwag kayo magagalit. Kailangan po nating ipakita yon. Kahit po sa isang pamilya. Pagka yung inyong padre de pamilya hindi kumikibo, napakatahimik. Kahit na yung mga anak ay nagtatalo-talo na. Kahit yung asawa at yung buong kanyang pamilya ay hindi nakakasundo. Tapos yung padre de pamilya tahimik lang. At hindi ho pinakikialaman or malamig pa rin ang kanyang pakikitungo. Ano mangyayari? Baka lumala yung problema ng pamilya. Ay ito po, pamilya ng buong bansa. Hindi lang lumalala na. Below the belt na po, Mr. President, ang ginagawa ng mga Duterte laban sa iyo. Grabing pagmumura. Sabi mo, hindi mo palalampasin ito. Sobra na yung pagmumura. Hindi lang pagmumura, yung buhay nyo, pinagbanta na. Huwag naman sanang mangyari. Papaano po kung may mangyari sa inyo? Dahil mayroong inutusan na ang pangalawang Pangulo. Anong mangyayari sa bansa? Magkakaroon ng problema. Lalong maghihirap ang mahirap. Kasi magiging back to zero. Babalik tayo sa malungkot na sitwasyon at mahirap na sitwasyon. Mawawala ang mga negosyante. Maraming mawawala ng Pilipino. Baka maghirap talaga ang Pilipino. Yun po yung nakasalalay doon eh. Kaya hindi naman kita pinangunahan, Mr. President, nangangailangan na po ang mamamayang Pilipino, pati mga Marcos loyalists at Marcos supporters, ng lideratong talagahong dapat ipakita nyo. Huwag nyong palampasin itong mga bantang ito. Huwag nyong ibabaliwala. Hopefully, hindi nyo binabaliwala. Kasi ngayon po, under threat na kayo.
Sabi nga ng inyong mga advisor sa police, NBI at law enforcement agency pa, active threat. So anytime, kahit saan kayo magpunta, may threat kayo. At nakasalalay dyan ang kinabukasan ng bansa at ng mga Pilipino. Yan po yung issue, Mr. President. Kaya dapat, para magkaroon ng peace of mind ng inyong mga followers, especially ang mga Pilipinong nagmamahal sa bansang ito, ipakita po ninyo na meron tayong batas. Total, ang sabi mo, Mr. President, rule of law. Pairal ang batas, due process. Hindi, palawakin pa ang investigasyon. Tama yung ginagawa ng NBI at ng pulis. Ang problema, pinakikialaman ng ombudsman. Gustong kuhanin ng ombudsman yata yung trabaho ng pulis at ng NBI. Ano ba yan? Dapat ang presidente ang talagang kumilos, Mr. President. O naintindihan namin, nakapokus ka sa trabaho. Okay lang yan, huwag mong pabayaan ang trabaho mo bilang Pangulo. Pero paano naman po itong damdamin, nag-aalaala, may mga umiiyak ng mga followers nyo dahil yung buhay nyo ay pinagbantaan. Tapos ito pa, dun po sa inyong opinion, Mr. President, ayaw nyo na ma-impeach si Sara, ayaw nyo matanggal si Sara. Ayan po yung rule of law. Diba? Sabi nyo, rule of law. Yung pong pag-impeach ng mga gustong mag-impeach siya, matanggal siya, ay nasa ilalim po ng batas. Saligang batas pa yun. Kaya rule of law yan. Ipal yung impeachment, mag-hearing, pag may probable cause o may mga ebidensya, magkaroon ng article of impeachment, galing sa trial sa Senado. Yan po yung rule of law. Although opinion po yung sinabi nyo na sayang lang ang oras, sayang ang panahon. Eh paano po mabibigyan ng leksyon ang mga taong umaabuso sa inyo at sa bayan? Kasi yung ginagawa po ni Vice President, para sa aking opinion, pang-aabuso yun sa kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo dahil sobra, wala sa lugar, hindi bagay sa pangalawang Pangulo na magsalita ng ganun, pero kanyang ginawa at pinagdiinan. At wala daw biruan, walang joke, talagang tinutuon niya yung kanyang mga sinabi. O di ba? Pambabastos yan sa ating liderato, Mr. President. Pambabastos yan sa mga Pilipinong nagmamahal sa iyo. Kaya, please lang po, hindi naman ito utos, paki na lang. Dagdagan po ninyo ng ipin ang inyong leadership. Dagdagan pa po ninyo ng tapang, matapang na kayo, dagdagan pa po ninyo. Kasi, pag hindi nyo binigyan ng leksyon na naaayon sa batas sa mga taong ito, magpapatuloy ang pang-aabuso. Baka hindi lang pananakot ang gagawin ng mga yan. Baka talaga sa pilitang agawin sa iyo ang kapangyarihan bilang Pangulo. Hihintayin pa ba natin yon, Mr. President? Kayo, ano ang inyong masasabi ng mga viewers, followers, subscriber nitong aking mga channel, especially itong MA Pinoy TV, pati na rin yung aking Mike Abby Opinions. Huwag po kayo magagalit. Maging bukas lang po ang ating kaisipan dahil kung kayo tunay na nagmamalasakit sa ating bansa, pwede nyo kung maintindihan. Pero kung kayo po ay mga DDS at mga supporters ni Sara Duterte at mga Duterte, expected ko na yan. Hindi nyo maintindihan kasi sarado ang isip nyo.